kasagaran ng mga unang target sa kaaway ang mga musician. Nganuman, tungod kay kini sila mo'y front line sa mga buluhaton sa Dios mo igsoon. Sumuli siya unahon og tira sa kaaway. Og dili exempted si Asap mga igsoon ining sa sumala sa tong gibasa. No? Patumasan, behold, these are the ungodly who prosper in the world. They increase in riches. So nakita niya ang kahimtang sa mga dato ng mga walay Dios. Kinsay dato dali taas ang kamot. Ay mo kaulaw mga igsoon. Ako ra di ay. Pastor Debo, kadato ang inyong pastor. Gwapo kayo inyong simbahan. Sa inyo pagtuo sa dato di, kanang nagkagkwarta sa bangko. Kung na kay Dios igsoon, dato ka atubangan sa Dios. Mas dato pa ka ng bilyonaryo diha. Pero si Asap, samtang nawalandong siya, nakita niya mga dato. Nibati siya og, unsa man, yung gibati siya nung sa inyong sa atong gibasa. Nibati siya kasina. And siya, behold, narito ang mga ito ang masasama. Palibhasay, laging tiwasay, nagsisilago sa mga kayamanan. Sa verse 13, verily I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency. Tunay na walang kabuluhan, para bang yang gihuna-huna siya ko nga, walay pulos akong pag-alagad sa Diyos. Siguro kini siya na panahon sa kalisod. Amen? Nakasuway na mo palang kalisod mga igsoon nga nainggit na mos mga dato. Wala. Salamat sa Diyos. Dalaygon ang palakpakan niyo ang Diyos mga igsoon. Ako mga igsoon, daghang panahon. Daghang panahon nga nasina ko sa tinuod lang. I was born in this faith. Pastor na ang papa nako pagkataon ako mga igsoon. But sa lagi-eskwela ko, ni bati gyud ko kasina. Ang mga classmate, pastor, pag after sa, wala pa ang exam, giplano na nila after exam, magligo ta. Ako, doon ay panahon, gipagawas ko sa ting exam. Gipagawas ko sa among instructor, kay dili pwedeng mo exam ang di kabayad. Kinsay nakasuway ninyo? Salamat sa Dios, mga dato ang mga taga-Cagayan de Oro. Ako mga igsoon, dinudlang, nakwento na ako sa akong na istorya sa akong sister wife. Doon ay panahon nga, doon na ba'y babae ba nga, classmate na ako, tapan naglingkod nga. Iya kung panahon sa break, kuyugong ko niya sa kantin. And then 2 times or 3 times niya ako gilibre. Niya maulo ko ka ako bilaki. Niya kay lisod ang panginabuhi. Sa Cebu, sa una mga igsoon. Muna nga, sunod nga mga sunod higayon, dili na ko kay maulo kong magsigpalibre. Niya ako na di mangani ko mapakaon akong kaugalingon, niya magpakaon pag uglain tao. Ibati ko kasina mga igsoon. Sama usab ni Asap. Nibati siya og hilabihang kasina. Ngani mo ra gimahayan niya kung imo ning sabton, gimahayan niya nga nialagad siya sa Dios. Atong padayon ng pagbasa mga igsoon sa 74, for all day long have I plagued and chastened every morning. Kasuway na ba mo ganang mata nga ang pagmata ninyo sa buntag, problema na dayon? Sulay na mo mga igsoon. Salamat sa mga niangkon. Ako mga igsoon, nasulayan na to na. O kabaw ko sa kadaghan ka na to, nakasuway niya na. Ingon sa si Asap mga igsoon, dili lang basta-basta, di lang problema ang anak niya. Kung basahon na to nasa Bisaya, unta. Tingnan ko'y Bisaya, dali mga igsoon. Sa verse 14, kay gihampak ako sa tibok adlaw o gikastigo sa matag buntag. Nakasuway naman kastiguhon, nakasuway naman mo pagmata pa lang, bunal na. Sa inyo, murag, kisa niya amin. Siguro niya amin, pero sa kani mga bata, karon wala lagi ni kasulay ba? Dili basta-basta ang giyagian. Sunibati siya kasina mga igsoon. Siya ang ubang mga naunsam na mga tao nga wala mga lagad og Dios dato man.
Walay Dios sa kinabuhi, pero daghan kayo panalangin. Pag-able sa ref, punong-puno, maglibog na ako sa lutuon. Hallelujah. Pero siya, gikastigo siya sa matag buntag. Ginahampak sa adlaw-adlaw, mga igsoon. Sa verse 15, if I say I will speak thus, behold, I should offend against the generation of thy children. Kung nag-ingon pa, unta ako, magasulti ako niini aniya karon, ako nagmabudhion sa kaliwatan sa imong mga anak. So din sa 16 mga igsoon, when I thought to know this, it was too painful for me. Sa dihang, naghunahuna ako, unsaon ko pagkahibalo ni kini, mahapdos sa Bisaya mga igsoon. Di basta-basta ang iyang gibati. So kaato siguro mga problema, ginagmay lang. Ginagmay lang ang problema, siguro usahay, laayo na tag-ampo mga igsoon. Di na ta maka-devotion o buntag, di na ta maka-pasalamat sa Dios sa matag-buntag pag maabot ta og mga problema, maabtan tag mga problema. And in verse 17, mga igsoon, ingon niya, until I went into the sanctuary of God, then I understood therein. Kung doon may uluhan ang mensahe, mga igsoon, dinin na ito kwaon. Until I went into the sanctuary of God. Hangtod nga miadto ako sa balaang puloy-anan sa Dios. Kuna kung doon na tayo problema, mga igsoon, sa atong kinabuhi, nasina ta sa mga dato, unsa man ang imong nagian, mga igsoon, usa resolban niya na. Adto sa balay sa Dios. Ayaw paghunong balik sa balay sa Dios. Kay dinhi sa balay sa Dios. Hallelujah. Ipasabot sa Dios kanimo ang iyang kabubuton sa imong kinabuhi. Gusto sa Dios, hallelujah, nga pasabot kanimo kung nganong nagyan nimo ang katong mga butanga sa imong kinabuhi. Dili nimo na masabtan sa gawas. Kung doon na kay problema, ayaw adto sa gawas, mga igsoon. Ayaw adto sa imong silingan. Ito kani may mong problema dito, imarites lang ka. I-post lang ka sa Facebook, mga igsoon. Adto sa balay sa Dios. Nga naman, dinhita, tudluan sa Dios, mga igsoon. Dinhi ang panalangin sa Dios magagikan. Doon ay alagad sa Dios nga anda maminaw kanimo. Pero usahay subo pamalandungon, mga igsoon. Nga usahay, pag moabot na to ang problema, mauna na to ang atong kaugalingon nga diskarte. Magkasakit lang. Mangita na sa insurance card. Hilantan lang. Mangita na sa insurance card kay magpa-check up. Kunya di ay kastigo ra to gamay sa Dios. Ang parang nga maayo ka di ay luhod lang. Atubangan sa Dios. Huwag mo ko kailan ninyo, mga igsoon. Kamusad. Huwag ko kabalo kung bugat, lihay lang. Ang mensahe sa Dios, mga igsoon, alang ka natong tanan, dili lang kay kaninyo nga naminaw. Usab ka na ako, mga igsoon. Nining kabuntagon gusto lang sa Dios. Nga dili ta mo undang sa pagbalik sa balay sa Dios. Maingon man si Asap, wala niya masabti. Sa diyang nakita niya ang mga dato, ang gipadato og samot. Wala niya masabti, mga igsoon, until he went into the sanctuary of God. Dito niya nasabtan, mga igsoon, ang mensahe sa Dios. Dito niya nasabtan ang kabubuton sa Dios. Tungkol nga naman, dinhi sa balay sa Dios, gibubo sa Dios ang iyang panalangin. Dinhi gibubo sa Dios ang iyang banal na espiritu nga magatudlo kanato sa tanang butang sumala sa gisulat sa Biblia. Usahay mabisi lang din ta
sa mga butang nining kalibutana. Sinyas lang, Pastor, pagka okay na. Ano ba ko sa ka-oras o tunga o duha ka-oras sa amo. But I will make it very short for you, mga igsoon. Kung gusto nga mataga mo na ako, mga igsoon. Ang gusto lang sa Dios nini nga kabuntagon, kay paabot sa matag usa ka nato. Nga gusto sa Dios nga unsa mang sitwasyon sa atong kinabuhi adto sa balay sa Dios. Wala kay mabasa din sa Biblia. Mga tao sa Biblia nga nagmalampuson sa ilang pagkinabuhi ingon nga Kristohanon nga nibiya sa pagpangalagad sa Dios. Ang tanan, dunay daghang mga pagsulay si Job. Di basta-basta ang pagsulay. Pero ni minsan, hindi na nabanggit dyan na nagsinisi niya ang Diyos, mga igsoon. Muna kung unsa man sitwasyon sa imong kinabuhi, bisan ana ka sa kadagaya, adto sa balay sa Diyos. Dilibot sabton nga tungod kaya puno ka ng pagpapala ay di ko na kailangan ng Panginoon. Panginoon, diyan ka muna, kaya ko to. Parang si Samson. Hindi po yan ang nais ng Diyos, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, naa ka man sa kadagaya, naa ka sa kawaladon, sa problema, sa sakit at karamdaman, muadto ka sa balay sa Diyos. Daigon nimo ang Diyos, mga igsoon. Gusto sa Diyos, hallelujah, nga sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi, kauban ka niya. Gusto sa Diyos, hallelujah, nga bisan asa ta moadto, kauban nato siya, mga igsoon.